Sa detalye ng ating mga balita, tatlong weather system sa magpapaulan sa malaking bahagi ng bansa ngayong araw, bisperas ng undas. Ayon sa pag-asa, ang Intertropical Convergence Zone o I2CZ ang magdadala ng mga pagulan sa Southern Luzon, Visayas at Mindanao. Kabilang sa apektado ng ITCZ ang Metro Manila, ang Bicol Region, Calabar Zone, Western Visayas, Negros Island Region, Zamboanga Peninsula, Bangsamoro Autonomous Region in Western Mindanao, Misamis Occidental at Lanao del Norte. Ang Northeast Monsoon o amihan naman ang makakaapekto sa extreme Northern Luzon. Samantala, makararanas naman ng cloudy skies at kalat-kalat na pag-ulan. May kasama pang isolated thunderstorms ang Cagayan, Isabela, Aurora, epekto pa rin ng shear line. Si Ma'am Grace Castañeda ng Pag-asa, kasama na natin. Uy, Ma'am Grace, mukhang magiging maulan si Undas. Yes po, Sir Angel. Magandang umaga po sa ating lahat. Tama po kayo, medyo sa malaking bahagi po ng ating bansa, ngayon pong darating na undas is magiging mataas po yung possibility ng mga pag-ulan. And today nga po, meron po tayong mga pag-ulan pa rin na mararanasan dito sa Metro Manila, Calabar Zone, Mimaropa, Western Visayas, Negros Island Region, maging sa Zamboanga Peninsula, Barm, Sorsogon, Davao Region at Lanao del Norte. Kaya po kapag tayo ay lalabas, huwag pa rin po natin kalilimutan yung mga pananggalang natin sa mga pag-ulan na ito, and doble ingat pa rin sa posibilidad ng mga pagbaha at pagguho ng lupa, lalong-lalo na po dyan sa area ng Palawan, kung saan ngayong umaga posible pong hanggang sa malalakas pa rin na pag-ulan yung ating mararanasan. Samantala, ang shearline naman magdudulot din po ng mga pag-ulan sa Cagayan, Isabela at Aurora. Dito naman po sa nalalabing bahagi ng ating bansa, may mga isolated na mga pag-ulan pa rin po tayong mararanasan dulot ng ITCZ at ng mga localized thunderstorms. And bukod po dito, yung LPA naman na minomonitor natin sa labas ng ating area of responsibility ay huli pong namataan sa layong 1,690 kilometers east of southeastern Mindanao. Tumataas po yung posibilidad nito na maging isang bagyo sa mga susunod na araw. And nakita po natin papasok ito sa loob ng ating area of responsibility by Sunday or Monday. So continuous monitoring pa rin and patuloy pong mag-antambay sa updates na ipapalabas ng Pag-asa. At yan po muna ang latest. Ma'am Grace, lumalakas ba siya? Ay, mukhang lumalakas. Sa ngayon po, hindi pa po natin masasabi yung pinaka-intensity niya. But most likely po, sa track naman niya, generally magiging west-northwestward po yung pagkilos nito, and posible po yung landfall niya sa northeastern Mindanao or eastern Visayas area between Monday and Tuesday. So most likely, ang tatawirin niya po ay yung central portion po ng ating bansa. But dahil po LPA pa lang siya and may kalayuan pa po sa ating land, mas mataas pa po yung chance na magbago pa po yung ating scenario. Ano bang speed niya so far? Anong lakas, bilis nito? Sa ngayon po, yung movement niya is pakanluran po sa bilis na 20 kilometers per hour. 20? Yes po. At least mabilis-bilis. Opo. At LPA pa lang po ito, Sir Angel. Ayun ito po siya. Baka mamaya makaipon ng lakas, bumagal pa eh. Hindi ba? Ako sakasakali, ano magiging pangalan niya? Ang susunod po na pangalan natin ay Pino. Pino? Yes po, Sir Angel. Di ba tapos na tayo sa ano? LMNO. Yes po. Bakit balik tayo sa P? Sa T po. T! Yes, Tino po. Tino. Okay, si Tino pala. Yan. Ang susunod na si Tino. Walang Tino. Ay, naku, sus kong buhay ito. Sige, paano yan, Ma'am Grace? Di dyan muna kayo mag-uundas. O pauwi ka rin? Ngayon po, dito po, naka-duty po, Sir Angel. Kasi natapat po sa duty, yes po. Bukas na lang, kasi pag hindi ka dumalaw, ikaw dadalawin. Sige ka. Sir Angel, wag naman po. Ay, sino yung nasa likod mo? Sir Angel, wag naman po. Sige, ingat, Ma'am Grace. Maraming salamat po. Ingat po tayong lahat. Si Grace Castañeda mula po sa Pag-asa.